Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Magkamukha kaya kayo. Hallelujah. Ngayon, expect the best. Araw-araw dapat ang minimithi mo ay mainam at malalaki. Amen? Dahil wala tayong tutularan, sino ba ang tinutularan mo? Dahil kung sino ang tinutularan mo, yun ang magiging ikaw. At ang sabi ni Pablo, let us all be imitator of Jesus Christ. Tanong, tinutularan mo ba ang Panginoong Hesukristo? Ikalawang tanong, nananalangin ka ba? Dahil si Hesukristo ay napakahilig manalangin. Kaya kung mahilig kang manalangin, makakatulad ka ng Panginoong Hesukristo at ikaw ay iibig at magmamahal. Amen? Ay awitin natin yung simpleng awitin na inawit ko, na narinig ko sa isang, paulit-ulit kong patutuo ito sa isang matandang ibanghilista. At siya ay umawit noong 1993, 83 years old na siya, at siya ay masigla pa rin. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo kung siya ay masigla pa rin. Amen? Hallelujah. Anong mo ang kasunod na tanong, anong edad mo na? Panginoon, mataas, minamahal kita. Kayo ang para makuha ninyo yung tamang linya. Mataas yung boses ko. Amen. Paglilingkuran ka. Habang nabubuhay. Dumagsaman. Ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo. Buhay kumay, aking ihahalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling sa aking karamdaman. Nagalago mo ang lahat sa buhay ko, kaya't agaitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Buhay kumay. Buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong
Jesus. Buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay kumay. Sige po, para wag mo makalimutan. Aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. At sa huling linya, buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah. At naalaala ko kung ano ang layunin ng COVID-19. Ang COVID-19 ay ginawa ng tao para hindi magsama-sama physically ang mga tao. At ginawa rin ito para pautangin ang maraming tao sa panahon ng kawalan. Kaya napakaraming nagpapautang noong COVID-19. Kaya pag ang tao ay nasanay mangutang, siya ay laging mangungutang. Pero maliwanag ang Biblia, ano ang sabi? Ang pananagutan natin umibig, hindi mangutang. Kaya kailangang alam natin ang salita ng Diyos dahil ang mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mananalangin. Alam kong kayo nananalangin, pero kumusta ang buhay mo? Yun po ang katanungan at laging tandaan mo, hindi po magandang kasuotan lang, magandang bahay at magandang sasakyan, hindi po yun ang katibayan ng isang tunay na nananalangin. At laging tandaan mo, kailangan magsanay ka na laging nasa kagalakan. At ang kagalakan, hindi pag maganda lang ang buhay. Ang kagalakan ay pag dumaraan ka sa kawalan, ika'y nagagalak pa rin. Amen? Kaya nga po, magsanay tayo na magalak lagi sa Panginoon. Amen? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Salamat po at umpisa na natin ang mensahe. At maunawaan ninyo ang inyong pananagutan. God bless. Salamat sa magandang pagsamba. At salamat dahil nakahanda ang inyong puso. Amen? Ang banal na Espiritu ang siyang mga siwa at magbigay ng unawa sa bawat isa dahil ang banal na Espiritu lamang ang siyang ating tagapagturo. So tayo po'y manalangin. O Diyos aming Ama, maliwanag sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon, ang lahat ng sumasampalataya na nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasagawa ay sila ang makaabot sa katotohanan at sa paglaya. Kaya hito kami at magsasama-sama sa iyong salita para matuto at makaunawa at lumaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangan maunawaan natin, sabihin mo, hindi lahat tayo ay pastor. Hindi lahat tayo ay misyonero at misyonera. Kaya kailangan maunawaan natin ito upang lahat tayo ay makagawa sa dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, habang binubulay ko ang mensaheng ito, nakita kong mabuti. At doon sa 3 talinghaga ay huwag natin kalilimutan, may paghihiwalay na gagawin ang Panginoon. Kaya nga ang unang
kanyang sinabi sa kanyang tatlong alagad habang sila ay nananalangin sa Gethsemane. Ang sabi niya, watch and pray so that you will not enter into temptation. At kailangan tayo ay pag nananalangin, tayo nagbabantay at huwag nating kalilimutan, isisiwalat ng banal na Espiritu kung ano ang pwersa ng kadiliman na nagpipilit na tayo ay panghinain. Kaya't hindi tayo matatalo ng kaaway sapagkat tayo ay laging nananalangin sa kapuspusan ng pamumuno ng banal na Espiritu. At ang ikalawang nakasulat sa Biblia, watch and prepare yourself, for you don't know when the Lord will come. Kaya kailangan laging handa tayo. Any moment, pwedeng tayo ma-rapture ngayon dahil kailangan handa kang mabuti at ang mara-rapture ay 50% lang. Sana 100% Pero kailangang maunawaan mo ito at nang sa gayon ay magkaroon ka ng sigla sa paghihintay sa pagpapakita ng Panginoon sa ulap. At kaya dumaraan ng bagyo dahil pinaniniwalaan ng tao na nangyayari yung nangyari noon, kaya okay lang. Pero laging tandaan po natin ang lumang tipan ay tungkol sa kwento ng mga buhay nila noon, kung paano sila nagkasala at kung paano sila nagsisit humingi ng tawad at nagtagumpay at tumalikod doon sa kanilang pagsuway. Huwag po natin kalilimutan, ang ibig ng Diyos, tayo ay laging sa Kanya magtitiwala. Ang sinumang nagtitiwala sa kapwa-tao at umaasa sa kapwa-tao, sabi ng Diyos kay Jeremias, ay nakasumpa. Kaya ang tiwala natin dapat ay ganap at buo ay sa Diyos. Para magkaroon tayo ng karanasan at patutuo na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating tulong. Kaya huwag mo sayangin ang krisis mo para matuto kang humingi sa Diyos at magkaroon ka ng buhay na patutuo na ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagtatagumpay. Kaya nga po ating unawaing mabuti, sabihin mo sino ang iyong pastor, ano ang pangalan? Anong pangalan ng pastor mo? Sa John 10, verse 11. At ang sabi po dito, I am the good shepherd. So kanyang pinatutuo, I am. Ibig sabihin ng I am, lagi pong siya ay pastor. Amen. Hindi sinabing I was, hindi sinabing I will be, kundi ang sabi niya I am. Yung word pong I am ay siya ay Diyos magpakailanman. Kaya wag po natin kalilimutan yan, hindi natin pwedeng turuan ng Diyos, hindi natin pwedeng magpakabuti para lamang tayo pagpalain. Laging tandaan mo, bawat umaga tayo ay nasa pagpapala na ng Diyos. Kung paano natin gagamitin yung pagpapala ng Diyos, yun po ay ating kailangang malaman. Dahil wag natin kalilimutan, maganda po ang magpakain sa aplaya ng mga gutom. Sila kaya ay nakakilala sa Diyos matapos mabusog. Kaya nga, ating unawaing mabuti, before doing anything, tatlong bagay, tatlong magkakatuwang, sapagkat pag ito ay ating ginawa, hindi tayo ilalagay ng Diyos sa kahihiyan. Magtaggutom man, ikaw ay hindi magugutom. Magtagtuyot man, hindi ka magkukulang ng inumin. At magkalungkutan man, ay lagi kang may kagalakan. Kaya kailangan, number one, hear the instruction of the Lord regarding any situation. Kaya nga po ating unawaing mabuti, na ang Diyos ang nagbibigay ng ibig niyang ating gagawin. Maganda po yung ating isipan na maganda ang ating gagawin, pero huwag natin pangungunahan ng Diyos. Dahil hindi lahat ng magandang gawain ay ang Diyos ang mapaparangalan. Kadalasan ang tao ang napaparangalan, ay ang bait,
Kaya didikitan na siya dahil mabait. Pero kung ang tao ay matuto na magtiwalay sa Diyos, siya kahit saan siya pumunta at dumaan, siya po ay tatawag lagi ay sa Diyos. Kaya makikita po natin, bihira ang Kristiyanong mahilig manalangin. Bihira ang Kristiyano. Maraming aklat tungkol sa panalangin, pero iilan ang nananalangin. At yung makikita natin, ang prayer mountain ay malawak, pero patatlo, pag minsan ngayon, isa lang ang naruroon. At, pero tuloy-tuloy pa rin, dahil tinatayuan ko in the Spirit, I will be in my prayer cell every day. Lagi akong nananalangin at lagi kong hinihiling sa Diyos na lahat ng tagabiyaya ng Diyos ay maging maalab sa buhay ng pananalangin. At laging tandaan mo, pag tayong lahat ay nagsialab sa panalangin, giginhawa ang iyong kapaligiran. For more than 30 years, laging pinapasok ng tubig ang aming bahay. And then, pagdaan itong sunod-sunod na ulan, ni patak ng tubig, walang pumasok sa loob ng bahay. At bakit po kaya? Dahil isang araw habang ako ay naglilinis sa harapan, nakita ko yung outlet ng aming Poso Negro. Yung labasan ng tubig pag napuno yung Poso Negro. At sabi ko, nako, kaya pala kami pinapasok ng tubig dahil ito dito dumaraan. Sinimentuhan ko at gayon din ay nakapapasok pa rin. At ngayon, sinimentuhan namin ang lahat ng lupa sa paligid. Wala nang papasukan ng tubig. Kaya ang tubig ngayon nakakalat na sa buong kalsada at sa iba pang kalsada. At pag minsan ay mas lubog pa sila kaysa amin. At ang napakaganda ron, doon sa mga taong yon na kami laging naglilimas ng tubig, na buhay kami sa bunga ng Espiritu, matiisin. Tingnan mo ang Panginoon. At pag ikay matiisin na, hindi ka na po matatalo ng krisis. Amen? Hallelujah. At ang salita pang ginamit ng Biblia ay hindi basta patience, long suffering. At yun po ang pagkatulad natin sa Panginoong Jesucristo dahil siya ay dumaan ng maraming tiisin, pero siya nagtagumpay. Kaya sa pagdaan natin, higit pa tayo sa mananagumpay dahil lahat ng napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ay atin ding napagtagumpayan na. Amen po ba? Kaya nga ating kilanlin itong napakagandang katotohanan ito at inulit niya sa verse 14 ng John 10. Sa John 10 verse 14. At ano po ang sabi ron? I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. Ako ang mabuting pastol at anong sabi? At kilala ko ang aking mga tupa. Amen? At kilala rin ako ng aking mga tupa. Laging tandaan mo po ang mga tupa, ayan po ay sama-samang naglalakbay, nasa unahan nila ang pastor. Yan po ang tupa, nakatungo yan at sila dikit-dikit. Basta pinakikinggan lang nila yung boses ng kanilang pastol at yung tunog ng kanyang tungkod. At dito makikita po natin, sa huling panahon, simbahan po itong ating pinag-uusapan. Ihiwalay niya ang mga kambing sa tupa. Kaya kailangan magsanay kang kilalin mo ang iyong sarili na ikay tupa, hindi kambing. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang kambing ay mii ng mii. Amen. Puro reklamo ang kambing. Pero ang tupa, tahimik habang kinakapos ang kanyang buhay. Amen. Pag ikay sanay na manahimik, pag ikay kapos, tupa ka nga. Pag ikay maingay, kahit pinagpala ka na, ay kambing ka nga. Amen. Kaya nga, tingnan mong mabuti at iyong suriing mabuti, ikaw ba ay tupa o ikaw ba ay kambing? Tahimik. At dito ay makikita po natin na sa Matthew 25, may 30 kwento roon ng Panginoon about the 10 virgins. Nakinig kayong mabuti dahil pag ikaw ay tupas, tiyak na ikay mararapture.
At ang tupa po ay hindi basta inaangkin mong ako'y tupa. Hindi po. May katibayan. Kaya nga, pag nakita kong ang lalaki, alam kong siya ay lalaki. Nakita ko ang babae, alam kong siya ay babae. Hindi niya magsasabing, ako'y lalaki. Hindi, lalaki ka dahil kita ko na ikay mukhang lalaki. At dito ay ating kilanling mabuti. Hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano. Ulitin kong muli, hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano. Kaya nga ating suriing mabuti at siyasating mabuti at ating gamitin sa personal nating buhay. At dito makikita po natin, ang pinili ng mga alagad, kailangan malaman mo ang apostol, ang discipleship, dahil nag-iisip ako na noong maraming taon, since 1980 na ako'y naglilingkod at ako'y kasali ng maraming gawain na body ministry. Yung discipling doon, D-A-W-N, discipling a whole nation, hindi po naging matagumpay. At makikita rin natin yung ngayong ginagawa ng marami ay yung disciple. Yung discipling, yung 12 discipleship. Pero laging maunawaan nating mabuti, ang mahalaga ay ikaw ay tupa. Amen po ba? At dito makikita po natin yung lahat ng apostol namatay as martyr. Ulitin ko pong muli, yung mga unang apostol, ang ibig sabihin ng apostle ay God sent. Lahat po sila ay simple lang naman at si Philip matapos ang maunlad na kanyang pangangaral sa isang bansa sa Asia, siya ay linagari, hinati ang kanyang katawan. At si James ay sinilaban, matatagumpay na apostol ng Diyos. At si Pedro ipinako ng patiwarik. At pakiusap niya nung siya ay papako, huwag katulad ng sa Panginoon, kailangan itiwarik ninyo ako. Sapagkat, pansinin po natin, bakit po kaya sila'y masigla? At yun po ang dapat nating maunawaan araw-araw, kung bakit sila'y masigla. At nakalulungkot dahil mula nung magkaroon ng gadget ang mga tao, kahit sa simbahan ay nagte-text pa rin. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, ikaw ba'y tupa o kambing? Ewan ko, pero hindi ako mahilig sa Messenger o sa Facebook. Hindi ako mahilig dahil ang daming masamang balita yan sa mga gadget na yan para lituhin ang mga tao. Pero huwag kang palilito. Amen? Kailangan ikaw ay nakatuon lagi sa pagtulad sa Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, paano nga ba natin siya tutularan? Ano na, kailangan alam natin ang pamahalaan ng simbahan. Ang unang kanyang hinirang ay 12 at ang kasunod na kanyang isinugo ay 72. Kaya kailangan maunawaan mo yung discipleship at yung isang napakalaking dapat nating gawaing lahat. Tingnan mo ang iyong katabi, may gawain tayong lahat. Tatanungin ko kayo, ilan ang kilala mong kapatiran dito sa binyan, sa biyaya ng Diyos? Kilala mo ba yung mga kasama mo? Lahat, kailangan kilala mo. Amen? Pero mahirap kilalanin ng bawat isa kung wala kang personal na pakikipagkwentuhan sa Kanya. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sanay tayo, hi and goodbye. At tayo nagmamadali pa pag alas 12 na, kaya kama tayo sa Green Hills ay kahit mag-1:30 at alas 2, hindi sila nagmamadali dahil siguro nagtanghalian muna bago dumalo. Kaya nga ating unawaing mabuti,
ikaw ay kailangang mabuhay na isang tupa dahil ang tupa hindi maangas. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang tupa ay tahimik at maamo. Kaya nga, yung kasanayan natin, isip-isipin mo, si Stephen ay pinili ng mga apostol dahil sabi ng mga apostol pagkatapos manalangin, laging tandaan mo, instruction from the Lord and then teaching. He will teach on how to obey that personal instruction. And then thirdly, pag sinunod yung pinagagawa ng Diyos, then I will guide you. Kaya sabi ni David, ang sabi niya sa kanyang panalangin, show me thy way and teach me your paths and lead me to your truths. Ipakita mo sa akin ang iyong mga pamamaraan at dalhin mo ako, turuan mo ako sa tamang aking daraanan at dalhin mo ako sa katotohanan. Dahil pag ikaw po'y nasa katotohanan, kahit ano ang iyong pagdaanan, ikaw ay payapa at tahimik pa rin. Sa tagal kong naglilingkod sa Panginoon, marami na pong nakasama ako, pero iilan na ang kasama ko ngayon. At ang dahilan, dahil may mga iba't ibang pangyayari. At ang mahalaga, hindi man sila kasama ko na ngayon, ay ang mahalaga sila ay nagpapatuloy. Yun po ang mahalaga. At makikita po natin na ang pagpapatuloy po ay sa pamamagitan ng paglakad sa katotohanan. Pansinin po natin, si Judas minsan lang nagkasala. Ano ang kasalanan ni Judas? Ipinagbili niya ang Panginoon. At ang pagkakamali ni Judas, hindi siya nagsisi. Hindi niya kinilala na ang Panginoong Hesus mapagpatawad. Hinatulan niya ang kanyang sarili, kaya siya ay napahamak. Kaya kailangan lagi tayong nagsisisi pag nakagawa tayo ng kamalian sa ating isipan, hihingi agad tayo ng tawad. Amen? Kaya nga kung mananalangin ka at may maalaala kang nagawang kasalanan, magsisi ka agad dahil laging tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka nagpapatawad, hindi rin kita patatawarin. Nasa Matthew, hindi na natin titingnan, 6:14 po yun. At makikita natin na ikaw ay dapat laging nagpapatawad. Ang umiibig, laging nagpapatawad. Dahil pag hindi ka nagpatawad, hindi ka umiibig. At ang hindi umiibig, hindi makikita ang magandang ginagawa ng Diyos araw-araw. Kaya nga po ating unawaing mabuti na matuto tayo na ang Panginoon ang ating pastor. At makikita natin si Pedro 3 ulit na itinatwa ang Panginoong, galit pa. Pag binasa mo yung kanyang nakasulat sa Biblia, talagang dininay niya ang Panginoon. Hindi ko yung kilala. Sino? Yun, hindi ko yung... Isip-isipin mo, magkasama sila. Itinatwa ang Panginoon. Pero bago mangyari yung sinabihan ng Panginoon si Pedro, bago tumilaok ang panok, 3 ulit mo akong itatatwa. At siya'y umiyak. At siya ay nagsisi. Nung maganap yung sinabi sa kanya ng Panginoon. At yung kanyang pagsisisi, tinanggap niya ang kanyang nagawang kasalanan at humingi ng tawad. At mula noon, naging matapang si Pedro dahil may natutunan siya. At makikita po natin nung siya ay ibilanggo, nanalangin ng mga kapatiran at siya ay pinalaya ng anghel. Pero si Stephen, habang siya nangangaral, siya ay pinatay ng mga taong galit sa kanya dahil ipinangangaral niya ang Panginoong Hesus. At makikita natin na siya ay pinili at ang qualification dahil siya ay servidor lang, waiter lang, taga pamuno kung paano pakakainin ang mga kapatiran. Pero pansinin po natin ang qualification at requirement, kailangan full of faith and full of the Spirit. Kailangan puspos na
Magdadala lang ng mga pagkain, magbibigay lang ng pagkain, pero ang requirement, full of faith and full of the Spirit. At dito ay makikita po natin ano ang iyong naiisip pag lumabo ang iyong mata. Katarata, glaucoma, at kung ano-ano. Ang isipin mo ay ang latay ng Panginoong Hesukristo, hindi katarata dahil matataranta ka. Kaya sabi ng isang kapatid ay hinog na raw yung kanyang katarata kaya siya ay naoperahan na. At sabi ko, kailangang hinog ay pag-ibig, hindi katarata. Tingnan mo, ang iyong katabi, magsanay kang magkaroon ng karanasan sa makapangyarihang kamay ng Panginoon na mapaghimala. Alisin mo ang hinala at pag-aalinlangan, magtiwala ka at kailanman hindi lalabo ang iyong mata. Si Moses umabot ng 120 years. Pero malinaw pa rin ang mata at malinaw pa rin ang tenga at malusog pa rin. At ang mga kasama niya, sabi ng Biblia, lahat sila'y malusog. Isip-isipin mo, wala dong DSWD, wala dong Department of Health, nasa ilang sila, pero sila hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi sila pinabayaang masunog ng init ng araw sa disyerto, linalagyan lagi ng Diyos ng ulap para turuan sila Diyos ang kanilang kailangan. Tingnan mo ang iyong katabi, kung lahat tayo mabubuhay na ang kailangan lamang natin ay ang Diyos, mapupuno ang buong binyan ng mga Kristiyano na may takot sa Diyos. Sabihin mo, may takot sa Diyos. Kaya nga, ating unawaing mabuti, kailangan alam natin ang pamahalaan ng Diyos. Sa Ephesians 4 verse 11, pumili ang Diyos ng fivefold ministries. Apostles, prophets, evangelists, teacher, and pastor. At makikita natin, the apostle is the one who govern. And the prophet is the one who will declare what God has told them. And the evangelist, hayo po yan at magliligtas ng mga kaluluwa. At ang mga tagapagturo, teacher, ituturo kung anong gagawin doon sa mga naligtas. So ang gawain ng buong simbahan ay asikasuhin yung naligtas. Tingnan mo ang iyong katabi dahil napakahirap po ng tao na nakakilala sa Panginoon at nakasama natin at dahil walang nakitang nagmamahal sa Kanya dito sa susunod na 2 linggo, hindi mo na siya kasama. Bakit? Dahil hindi niya naranasan na siya ay minamahal natin. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, mahirap maibalik ang isang taong na born again na hindi nakaramdam ng pagmamahal sa simbahan na kanyang dinadaluhan. Sabihin mo, kailangan mapagmahal tayong lahat. As Ephesians 4:11, ano po ang sabi doon? At binanggit ko na yung fivefold ministries, and He gave some, hindi po lahat ay apostol, ano po? He gave some apostles and some. Iyong tingnan yung some, ilan, ano po? At binigyan niya ang ilan na mga apostoles at ang ilan ay mga propeta, lahat ay propeta eh. Pero mong lalapitan ka at sasabihin, may nakita ako sa iyo, Bishop. Sabi ko, purihin ang Panginoon, propeta pala ito, may nakikita eh. Pero hindi lahat ay propeta. Sabihin mo, hindi lahat ay propeta. Meron lang ilan na hinirang ang Diyos. Some evangelists, may ilang binigyan ng regalo na maging ebanghelista. Pero marami ang nagpapanggap na ebanghelista kaya lihis ang kanilang pagiging ebanghelista dahil wala sa kanilang buhay yung salitang kanilang ipinangangaral at ang katibayan ng isang lingkod ng Diyos ay totoong lingkod ng Diyos, pamilya niya ay magkakasama sa isang simbahan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Some pastors. Pastor is the one who will guard and guide and protect the sheep. Hallelujah. Kaya kailangan ng pastor ay kahit mo kakaunti ng kakainin, ibibigay pa niya sa kaniyang tupang gutom. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at laging may handang pera ang pastor na kanyang isi-share sa mga kapuspalad na tupa. Hinga ng malalim, pastor. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti.
ang sabi ng Panginoon, kaharap niya si Pedro. Kilala ba ninyo si Pedro? Nabasa niyo na ba ang pangalang Pedro? Ano ang unang pangalan niya kung nabasa ninyo? Simon, o sa Tagalog, si Simon. Amen? So ngayon, tinanong siya ng Panginoon sa Book of John, Simon, do you love me? Simon Bar-Jonah, Simon na anak ni Jonah, iniibig mo ba ako? So ating gawin ito sa mga tinawag, sa mga pastor na narito at ibanghelista kung meron dito, iniibig mo ba ang Panginoong Jesus? Dahil pag hindi ko iniibig ang Panginoong Jesus, hindi ako magtatagumpay. Hindi ako tatagal. Dahil karamihan ay maraming sakit na daraanan. At lagi akong tumatanggap ng kagalingan since 1980. Kaming buong pamilya dumaraan sa sakit at nararanasan namin ang katuparan ng mga latay. At kung sakaling mamatay, ay napakaganginhawa sapagkat kapiling na ng Panginoon at wala ng pagdaraanan pang mga pagdurusa. Kaya ang kamatayan ay hindi po kahatulan, kundi ang kamatayan ay bukas na pintuan para makapisan ng Panginoon sa paraiso. Kaya nga mas maganda pa yung kriminal na nasa kanan niya sa krus, hindi na buhay na matuwid, walang simbahan dinaluhan dahil wala pang simbahan noon. Pero ano ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikay nasa paraiso na. Ano ang tugon ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya nga po, ang ating huwag kalilimutan, watch and pray and watch. Because nobody knows, even the Son of God knows not the time. It is only the Father who knows. Ang Ama lang ang may alam. Dahil kung alam nating darating ang Panginoon sa isang linggo, ay maglalakwat na tayo at sa isang linggo pa naman ang dating. Pero dahil nga hindi niya ipinaalam, kaya kailangang handa tayong lagi, anytime na siya ay magpakita sa ulap. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kaya ako ay pinatatag nitong paghihintay sa Kanya dahil since 1979, naka sa mga taong dumaan, ako'y tumitingala sa langit para makita ko na baka na biglang ang Panginoon ay magpakita. Kaya ako'y tumibay at tumatag, 48 years na kaming born again na mag-asawa at ang aming mga anak ay ilang taon din mula noon. Tapos, ako ay lingkod ng Diyos for 46 years. At tuloy-tuloy, dahil kadalasan ay dumaraan sa kakapusan ng pera, pero tuloy ang gawain. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Basta tuloy ang gawain, ang pera ay susunod at darating. Kailangan marunong kang gumamit ng pera, dapat lahat ng pera mo igugugulit, gagamitin mo sa pagpaparangal sa Diyos. Yung talino mo, gamitin mo para parangalan ang Diyos. Yang kalusugan mo, kaya ako'y natuto, Panginoon, ako po'y kumakain para sa iyo. Ako po'y natutulog para sa iyo. Dati, Lord, ano kaya ang kakainin ko? Lord, anong oras kaya ako matutulog? Dahil kung titingnan po natin maraming katuruan, pag hindi ka natulog before 12, hindi ka lubhan lalakas. Kailangan tumulog ka 10 ng gabi para maganda ang iyong pagtulog dahil yung unang 2 oras ay maganda ang ibibigay sa iyong katawan. Katuruan ng tao yun. Kaya nga po ating unawaing mabuti ang tutularan natin Panginoong Jesus. At kadalasan pag nasa mall ka ay hahabulin ka at susukatin daw ang iyong acid test at saka maraming ibinibigay sila at kung ngingiti na lang. Hindi ko na kailangan ang test dahil ako ay laging tinitest ng Panginoon kung magtitiwala ako sa Kanya. Amen? Maximize the glory of God in your life by believing in every area of life. Ano po ang maximize? Gawin mong laging ang kaluwalhatian ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Lahat ng lugar ng iyong buhay, bawat sandali ng ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos dahil alam niya ang Kanyang ginagawa sa iyo at sa akin. Amen po ba? Hindi po ito pagalingan. Ito po ay lubusang pagtitiwala sa Diyos.
sa 17:5 ng Jeremiah, ating saglitan ito, kung ano raw ang buhay ng isang taong tiwala sa kapwa-tao. At ang sabi po dito, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." Sabi ng Panginoon, nakasumpa ang isang taong nagtitiwala sa kapwa-tao at ginagawa niyang ang katawan o ang tao ang kanyang bisig. Kaya't ang kanyang puso ay lumalayo sa Panginoon. Dahil ay natulungan niya ako, siya na lang ang laging lalapitan ko. Huwag po. Magsanay kang laging lumalapit sa Panginoon. Ulitin ko, since 1980, si Sister Alita, for 37 years ay may asthma. 1982, siya ay nagkaroon ng acute toxic, anong tawag doon? Toxic goiter. At ako'y nagtataka sa akin, bakit kaya siya ay namamayat at parang mainit ang katawan at laging mainitin ang ulo. Yung pala ang epekto ng goiter. At dahil naawa ako sa kanya, dahil nakikita ko, pumunta ako sa Veterans Hospital sa Quezon City at kumuha ako ng appointment para pa-operahan siya. At nakaset na. At nung umuwi ako, ay magaling na daw siya. Ano ka ako, magaling ka na? Oo, itinuro ni Rex Humbard sa telebisyon. Nang ipampapa-opera mo, ipadala mo sa Rex Humbard Ministry at magaling ka na. Kaya pagdating ko ron, ay kinuha ko yung pampa-opera, pumunta ako sa Pilum Life dahil nandun ang opisina ni Rex Humbard Ministry at mula noon, 1982 hanggang ngayon, nahiya na yung goiter. Kausap ko isang araw sa isang mall, ang kaibigan ng aking bayaw, at siya ay isa sa pinakamayaman sa Tayabas, kung saan nandun ang ating prayer mountain. At ang sabi ko, kumusta ka na? Alam kong ikay napakayaman na at siya'y napapangiti. Ba't hindi nagsasalita ang misis mo na wala ng boses dahil inoperahan sa goiter? Siguro nagkamali ng gupit. Ang sabi ng doktora nung isilang, si Habi, ang sabi niya, kailangan gupitan ito dahil merong magpapabulol dyan sa batang yan. At sabi ko, doktora, sabi niya, ako rin kaya ako'y bulol, hindi nagupit. Sabi ko, wala kang aalisin doon sa katawan ng aking apo. Huwag mo pakikialaman niya, yes sir. Ngayon, ang galing sa klase at laging nagdideklara ng Biblia at pag sinabi niya, ilan ang aklat ng lumang tipan, pag tinanong ka, ilan ang aklat ng lumang tipan, ilan ang aklat ng bagong tipan. Pag sinabi mo 27 ang Old Testament at 39 ang New Testament, ay hindi ka nagbabasa ng Biblia. Nakukuha niyo po. Kailangan ikay maalab din sa salita ng Diyos. Kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Hindi pwedeng nakikinig ka lang. May Biblia ka ba? Kung wala kang Biblia, ay bumili ka. Sabi nga nung isang pastor, nung nangangaral siya sa Batangas, kaibigan ko siya, at medyo malupit yung kanyang salita. Kayo ba'y may Biblia? Sabi niya. At sabi ay, wala po. Kung ganon, ipasunog mo ang iyong bahay at yung uling na makukuha mo, ipagbibili mo at bumili ka ng Biblia. Sabi ko, grabe naman ito si Pastor Mangaral, sapagkat ang buhay po natin ay salita ng Diyos. Sabihin mo, it is written, man shall not live on bread alone. Kusa ko kayong ginutom para kayo turuan na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. Without the word, magkakasala ang isang tao. Kaya kailangan lagi tayong puspos ng salita ng Diyos and maintain humility and meekness. Huwag mong ipagmamalaki na marami kang alam na salita ng Diyos. Hayaan mong buhay ang mangaral. Buhay mo ang mangaral, hindi ang bibig mo. Tingnan mo uli ang iyong katabi, maraming malalakas ang boses, pero pag tinignan mo ang buhay, magagalitin pagdating sa bahay. Sigaw dito, sigaw doon. Pero ako'y palasigaw din noon hanggang sa matutunan ko, pagsisigaw ka pala pabulong,
Masaya po ang buhay Kristiyano. Sabihin mo, masaya ang buhay Kristiyano. Kaya nga po ating unawaing mabuti sa tanong ng Panginoon kay Pedro, do you love me? At ano ang utos ng Panginoon? Feed my lamb. Tatlong ulit, feed my sheep, feed my sheep. Pakainin mo ang batang tupa, pakainin mo ang mga tupa, pakainin mo ang mga tupa. At ano ang pagkain ng tupa? Salita ng Diyos. Kaya yung fivefold ministries at bawat isa rong kailangang ang salita ng Diyos ay buhay niya at kanyang itinuturo. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Sa 10 berhen, 5 ay matalino at 5 ay hangal. Doon sa talinghaga ng Panginoon, sila'y naghihintay. At yung 5 na matalino ay merong baong langis. At ang oil po ay symbolic of the anointing. Kailangan lagi po tayong anointed by the power of the Holy Spirit. Anytime, any moment, kailangan puspos tayo lagi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nung mauubos na ang langis nung 5, humihingi dun sa 5. At ang sabi niya, hindi ka na namin kayo bibigyan dahil baka kami kulangin din. So nais kong maunawaan mo that the power of the Holy Spirit cannot be shared. You have to receive it personally. Amen po ba? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay personal na dapat nating tinatanggap at ito'y hinihiling. At araw-araw dapat tayo nananalangin para tayo puspos lagi ng banal na Espiritu at maturuan tayo at maipaunawa sa atin kung nasaan yung nakatagong yaman na itinakda para sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Hindi ikaw naging anak ng Diyos para maghirap. Naging anak tayo ng Diyos, pinalaya tayo sa kahirapan. Amen po ba? Pinalaya tayo sa mga sakit at karamdaman. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ating unawaing mabuti, natututo kami sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Unang taon, dinugo si Sister Alita, si Mami Alita ng 30 days. At kung aming tatangkilikin dahil alam niya ang medical science dahil siya ay isang nurse. Pero kami nakipag-usap, laging pakikinggan mo ang ipagagawa ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, humingi ka ng mga panalangin. Ipanalangin mo, hilingin mo na idalangin ang asawa mo na gumaling doon sa pagdurugo. In 30 days, marami akong pinuntahang mga kaibigan at kamanggagawa, pero hindi kami pumunta ng ospital, hindi kami dahil pag tinignan mo ang ospital, sasabihin, ma'am, hindi ka anong tawag doon? Hindi ka nagpapa-pap smear? Matanda ka na? Kaya dito makikita po natin, magsanay tayong magtiwala lagi sa Diyos. In 30 days, tumigil yung kanyang pagdurugo. At nung kami nasa isang conference sa Hong Kong, isang umaga, dahil wala kaming katulong, kaya siya lang nasa bahay, simple naman yung kanyang pagdurugo. Siya ay sumusuka ng dugo sa buong bibig niya ay isinusukan niya ang isinusukan niya ay dugo. At kung iyong susuriin yun, ay talagang maraming panggagalingan yung ganong uri ng sakit, kung high blood o ano. At si Pastor Dexter ang kasama ko noon dahil siya pa lamang ang nasa hustong edad. At nung siya'y bumaba, siguro may narinig sa banal na Espiritu, tumawag sa bahay. At nung siya ay bumalik sa aming kwarto, siya ay malungkot. At ang sabi niya, si Mami sumusuka ng dugo. So nanalangin kami at nagkasundo. Tumigil yung pagsuka at nahiya. Laging tandaan mo, pagkakataon mo ang iyong krisis para ikaw ay makaranas ng kaluwalhatian ng Diyos, huwag mong sayangin. At paano si Pastor Dexter tumawag sa bahay? Nung siya naliligo, ang nakita niya, parang yung kanyang pinaliligo'y puro dugo.
at siya'y nahintakutan kaya siya tumawag sa bahay, pansinin po natin iba't iba ang kaparaanan ng Diyos. Siya ay tumawag sa bahay kaya nalaman namin at nagkasundo kami na idalangin namin tumigil ang pagdurugo. Ikatlong pagkakataon at siya ay dinugo uli. Hindi talagang profuse bleeding, tuloy-tuloy, walang tigil. At relax ako at ang sabi ko, tatawag ako. Panginoon, tatawag uli ako at hihingi ng panalangin. Laging tandaan mo, laging bago, God shall never repeat what He has done formerly. Amen? Kaya nga po tayo sanay kasi, katulad ko noon, sabi ko, hihingi agad ako ng panalangin. Pero ang sabi niya, this time, walang makakaalam, kahit sino man, kundi kayo lang na pamilya mo, tinurugo ang iyong asawa. So nanahimik ako. Always listen to the instruction, and if you obey the instruction of the Lord, He will teach you on how to do it. And as we are doing it, He will guide us. Kaya nga po, sayang po ang karanasan pag hindi ka nagkaroon ng karanasan sa kapangyarihan ng Diyos na laging tumutulong. Amen. Ito po'y personal naming karanasan at patutuo. At nung ika-35 days, nasa prayer mountain ako, at hindi nakikita sa aking mukha ang pinagdaraanan namin. Dahil sabi, huwag ipapaalam. At may isang lingkod ng Diyos na kasamahan natin doon na galit. Dahil lagi daw maaliwalas ang mukha ko. Laging tandaan mo, pag ikaw ay may kapayapaan, laging maaliwalas ang mukha mo. Tingnan mo ang iyong katabi, nasa Kawikaan po yun. Pag maaliwalas ang mukha mo, laging maginhawa ang mukha mo. Amen? Dahil wala kang kinatatakutan. Amen? At dito ay makikita mo natin, a merry heart doeth good like a medicine. Pinaniniwalaan ko lahat ng salita ng Diyos. Ang masayahing puso ay parang umiinom ng medisina. Tingnan mo li ang iyong katabi. Kung malaki ang bayaran mo, mag-enjoy ka. At ikay makipag-usap sa Diyos, sabihin mo, katulad ng laging sinasabi ko, may babayaran ka po. At alas 9:35 days, ako'y umiiyak. Sabi ko, hindi nyo ba alam na si Mami Alita ay 35 days na ngayong dinudugo? At sabi ko, malakas po ang boses ko, Diyos ko, patawarin mo po ako, sinuway kita. Sabi mo, huwag isasabi kahit kanino, pero para po sa kanya nagalit dahil ako raw laging panatag at maliwala sa mukha. That is the joy of the Lord. At the same time, alas 9 ng umaga, 35 days, tumigil ang kanyang pagdurugo. At tiningnan ko rin ang kasaysayan ng buhay ng Panginoon. Sa kanyang mga himala, 3 ang patay na binuhay niya. At laging tandaan mo, ang Panginoon ang gagawa ng kanyang ipinagagawa. At naalala ko, 3 rin ang nabuhay sa aking panalangin na patay. Una, tiyak ko. At ang sabi ko, patay na ang tiyak ko at ang sabi ng mga 5 doktor, ipaghandaan at paglalamayan na ang nanay mo. At ang sabi niya, Greg, ano ang ating gagawin? Wala. Sabi ko, tiya sa pangalan ni Jesus, bago pa po ako sa pananampalataya, buhay ka. At ako umuwi sa bahay, kinabukasan, buhay nga ang namatay yung katabi niya sa ospital. At umiiyak after 15 years dahil sabi ko, tinularan ko yung kay Hezekiah. Sabi niya, mamamatay na raw siya. 15 years na eh. Dahil sabi ni Greg, 15 years lang ang buhay ko. At siya'y umiyak. At nadagdagan pa sa 15 years ang kanyang buhay. At ang isa pa rin ay isang supporter ng ministeryo sa broadcast. Paglabas niya sa bangko, pagkatapos na magdeposito, nabangga ng motorsiklo, umpog ang kanyang ulo, patawirin sa ospital. At tinawagan ako ng kanyang kapatid na bunso at pinuntahan ko at iiling-iling na ang mga doktor dahil wala nang kumikilos na mga mga gadget ng ospital. Talagang wala nang buhay. Pero pinahayag ko, buhay ka.
Sister, buhay ka sa pangalan ni Jesus. At kinabukasan, nabalitaan kong buhay na nga siya. Kaya nga po nais kong iyong maunawaang mabuti, huwag mong sayangin ang krisis mo. Sabihin mo, huwag mong sayangin ang krisis mo. Magtiwala ka sa Diyos. Maximize the glory of God by fully depending on God in all area of our life. Pagkatapos ng isang malaking gawain ng isang Korean evangelist sa Nasugbu, Batangas, at yung pinagdarausan ng evangelistic crusade ay katabi ng ospital. At nung matapos na ang gawain at sila ay talagang marami ang gumagaling na dinadalangin nung team nung Korean evangelist, may dinalang batang babae na bagsak at 2 kamay, patay. Nahulog daw sa jeep sa pagmamadali sa pag-uwi. At sa loob-loobin ko, ba't kaya hindi dinala sa ospital? Ay katabi naman ng ospital. Ba't dito pa sa stage? Dinala talaga sa stage dahil sila ay naniniwala na pag i-pray ng evangelist na Koreano, gagaling, mabubuhay yung kanyang anak. Pero kahit anong marcha ng evangelist at pananalangin, nanatiling patay yung bata. Lumuhod ako at ako'y umiyak sa harapan ng bata at ang sabi ko, Panginoon, mula po ngayon, ako po ay nagre-resign na bilang iyong lingkod dahil po ang mapapabalita, ako ay tumutulong sa hindi nakabubuhay ng mga patay. Dahil ang unang utos ng Panginoon, humayo kayo sa unang 12, humayo kayo at buhayin ninyo ang mga patay. At sa pag-iyak ko, umangon yung bata, buhay. Pero mula noon ay talagang nagpatuloy ako dahil ako ay may karanasan at ang karanasan ay patutuo na ang Diyos ay buhay at totoo. Kaya diyan sa sakit mo, tangkilikin mo na ikay magaling at sabihin mo, ako'y malusog para sa Panginoon, ako'y magaling, walang perang mapupunta roon, dadalhin ko na lamang ay sa gawain. Amen, hallelujah. So ngayon nating unawaing mabuti, ang ikalawang talinghaga sa Matthew 25 ay 3 lingkod. At makikita natin yung unang lingkod ay matalino at masipag, yung ikalawang lingkod matalino at masipag, at yung ikatlong lingkod ay may talino pero tamad. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, ikaw ay matalino at masipag o tamad? So, bumalik ang Panginoon dahil yun ang talinghaga, at kanyang tinuos at lumapit agad ang unang alipin at ang sabi niya, yung 50 talentong iniwan mo, naging 10 at pinarangalan ng kanyang Panginoon itong aliping ito. At ang pangalawa, 2 talento at naging 4. Pero yung ikatlo na hindi ginamit yung talento ay hinatulan ng Diyos, ng kanyang Panginoon doon sa talinghaga. At tinawag siya wicked, slothful o tamad, and unfaithful servant, hindi tapat na lingkod. Ang lahat ng nasa sayo'y aalisin at ibibigay sa may 10 talento. Kaya yun ay aking binulay na mabuti para itong mensaheng ito that Jesus is the good shepherd. Kaya nga po dahil sa karanasan ko at sa aking pagtuturo, minsan ay may pumunta sa opisina sa Green Hills dahil meron pong isang bulag ng matagal at siya ay pumunta sa akin at ang sabi niya, patungan mo nga po ako ng kamay. Naniniwala siya, pag pinatungan ko ng kamay, makakakita siya. Hindi ko siya idinalangin, pinatungan ko lang ng kamay dahil naniwalang makakakita, nakakita nga. At siya ang may-ari ng ating intro-extro sa tinig ng kanyang pagbabalik. For the captain of the host is Jesus. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangang magkaroon ka ng karanasan sa kalwalhatian ng Diyos. Merong isang mag-asawa na mabubulag na ang kanyang asawang lalaki, taga-Antipolo, mga kapatiran. At pumunta sa opisina at ang sabi niya, Pastor,
narinig namin sa pagtuturo mo na huwag magpa-opera at ialay na lang sa Panginoon yung pampa-opera. So dala niya yung pampa-opera ng mata ng kanyang asawa. At ako naman ang ninervyos. Sabi ko, paano pag hindi ito gumaling? Mabubulag ito. Pero nagpilit sila dahil narinig daw nila sa Diyos. Tinanggap ko at hindi na naoperahan hanggang ngayon. Maganda yung kanyang mata. Amen? At may isa namang miyembro din tayo na may kaya. At mabubulag na rin. At iba-iba ang paraan ng Diyos. At ang sabi ng kanilang espesyalistang doktor sa mata, kailangang operahan agad. Pero sabi niya, merong bagong gamot at papatakan ka lang at mawawala yung iyong problema sa mata. At ang sabi, magkano naman, Dok? 60,000 isang patak. At ang sabi niya, saan ako kukuha ng 60,000? Nag-pray silang mag-asawa at pagka-pray, tinawagan sila ng doktor at ang sabi, papatakan ko na ang mata mo, libre dahil merong promo. Nanalangin kaya na libre. So iba-iba ang paraan ng Diyos. Sabihin mo, iba-iba ang paraan ng Diyos. Amen? Dahil ako'y may karanasan sa mga pamamaraan ng Diyos, kaya hanggang ngayon, ako ay bata pa, ay masigla pa rin. At ang sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng malalaking gawain katulad nung una para ako'y hindi manghina. Tingnan mo ang iyong katabi, kailangang bakbakan at labanan ang laging iyon susuungin para ikay maging matibay at matatag at nang sa gayon, marami ang makakilala sa Panginoon. Kaya nga po, ang gawain ng tupa, ano ang gawain ng tupa? Silipin natin sandali at magsisiruin na tayo sa gawain ng lahat. Hindi lahat ay ebanghilista, hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay nasa fivefold ministries. Kaya maraming nangihina dahil hindi naman pala sila para doon, pinilit lang nila ang kanilang sarili, nag-aral sa mga paaralan ng Biblia para maging pastor. Salamat at wala akong pinag-aralang Bible School pero ako ay natuto sa School and University of the Holy Spirit kaya ako ay nakapaglilingkod ng tuloy-tuloy for 46 years. Tingnan mo uli ang iyong katabi at makikita natin mismo si Smith Wigglesworth na hindi marunong bumasa, natuto lang at tinuruan ng asawa ng 23 years old siya. Nung siya matutong bumasa, wala siyang binasa kundi Biblia at lahat. Pag tinitigan niya, gumagaling. Yung mga may sakit, 23 patay ang nabuhay sa kanyang ministeryo. Bakit? Dahil ang buhay niya ay ang banal na kasulatan. Hindi tayo makakatulad ni Smith Wigglesworth, pero pwede tayong maging matibay at matatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon at makikita mo kung ano ang iyong gawain. Sabihin mo, tupa ka. Sabihin mo, ikaw ay tupa. At ang sabi sa Matthew 25:34, huwag mong kalilimutan. Ano po ang sabi doon? Then shall the king say unto them on his right hand, Come you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. At sasabihin ng hari sa nasa kanang kamay niya, Hali kayo, pinagpala ng aking tatay, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nung likhain ang daigdig. Nakatakda na pala yung pagmamana. Pero dito makikita natin bakit sila ay na-qualify doon sa pagmamana. Ano ang qualification at sila ay nagmana? Sapagkat dito makikita po natin, ang inihiwalay dito ay tupa at kambing. Ang nasa kanan niya ay tupa at ang nasa kaliwa niya ay kambing. At sa verse 40, nagtanong ang mga tupa, And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Kung ikay tupa, kilala mo ba ang mga kapatid na laging kapo sa pera? Tingnan mo ang iyong katabi.
Ang tutulungan natin bilang mga tupay kapatiran. Ang idadalangin natin bilang mga tupa ay mga kapatiran dahil iba ang labanan ng mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, ano ang sabi? Isa-isahin natin para malaman mo ang gawain ng tupa. Alam ko ang gawain ko bilang lingkod ng Diyos, kailangan alam mo ang gawain lahat ng mga anak ng Diyos ay tupa. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of this, my brethren, ye have done it unto me. My brethren, kapwa Kristiyano. Kaya mag-uumpisa tayo ay sa simbahan. Kaya kailangan kilala natin ang bawat isa. Ano ang sabi sa verse 41? Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ano ang sabi sa 42? For I was an hungered and you gave me no meat. So, urong natin sa verse 33 para alamin natin ang tupa. At ating tignan na ang sabi ng Panginoon, nung ako'y nagutom, ako'y pinakain ninyo. Nung ako'y mauhaw, ako'y pinainom ninyo. At nung ako'y walang matirhan, ako ay inampun ninyo. At nung ako ay nasa kulungan, ako'y dinalaw ninyo. At makikita po natin, ang gawain mo ay tulungan ang mga kapatiran. Manalangin ka na ikay paunlarin ng Diyos at makikita mo na ang gamit ng iyong kaunlaran ay sa pagtulong sa mga kapatiran. Hindi mo tatangkilikin na ikaw ang mabait. Laging pararangalan natin na yan, Diyos, kaya tayo may naitutulong sa isa't isa. So ano ang gawain ng tupa at ano ang gawain ng mga kapatiran? Maging matulungin sa kapuspalad na tupa. Ang Panginoon ang ating mabuting pastor. Kaya kailangan tayo ay nananalangin at kailangan tayo puspos ng banal na Espiritu. So paano ba kayo nananalangin? Ang panalangin po hindi yung iyong nararamdaman. Ang panalangin po ay gagamit ka ng isang talata o 2 talata. At ang talatang alam natin pagdating sa pagliligtas ng kaluluwa ay John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. So pag idinalangin natin ito, O aming Ama, dakila ang iyong pag-ibig at lahat ng nasa sanlibutan ay iyong iniibig at di mo nais na may isa mang mapahamak. Dalhin mo nga po ang lahat ng nasa sanlibutan para kilalanin ang Panginoong Hesukristo at tanggapin upang sila ay maiiwas sa kapahamakan at madala mo siya sa buhay na walang hanggan. So dahil ang idinalangin ko ay ang salita ng Diyos, ibinalik ko sa Kanya yung salita niya. Amen? At pag kailangan na may pera, aming Ama, ito po ang mga kapatiran, sila po ay tapat sa pag-ikapo, sila po ay tapat sa pagkakaloob, at sila ay napakadaling hingan ng pananalapi. Kaya idinadalangin ko na silang lahat ay tustusan mo, bless them with all. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Lahat ng kanilang kailangan, bagamat pera lang ang kanilang ikapo at kaloob, lahat ng kanilang kailangan itustos mo sang-ayon sa iyong kaluwalhatian, sapagkat doon sa lugar na sila ay walang magagawa at hindi abot ng kanilang isip at kakayahan, kaluwalhatian mo ang iyong pakilusin doon at magkasundo silang magbiyanan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at magkasundo silang mag-ama sa pangalan ni Jesus at maging maunlad ang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Yun po ay kasama doon sa all your need. At makikita mo kayong buong pamilya ay nasa biyaya na ng Diyos at wala na sa iba-ibang simbahan. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong mga personal na mga pagpapala.
Huwag mong ipagyayabang yan dahil ang sabi ng Diyos, huwag ninyong kalilimutan pag magaganda na ang buhay ninyo, maunlad na ang buhay ninyo, may magaganda na kayong bahay, huwag ninyong kalilimutan, akong inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihang yumaman. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ang pagyaman po ay pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga po ang isa pang idinadalangin ko, sino rito ang asawang babae, taas ang kanang kamay? Ayan. So itaas ninyo ng mataas. Parang nahihiya kang asawa kang babae. At ito ang lagi kong idinadalangin. Sabi ko, Panginoon, ang halaga ng mga mababait na asawang babae at mababait na babae kahit walang asawa ay mas taas ang halaga nila kaysa rubies. Kaya ang laging binabanggit ko, ang sabi ko, lahat ng tagabiyaya ng Diyos na mga babae at mga asawa, silang lahat ay mababait at uliran, kaya sila ay napakahalaga sa iyong harapan. In Jesus' name, claim it. Amen. Sabihin mo, Amen. Hallelujah. At dito makikita natin kapag iyong pinaniwalaan that you are a virtuous woman, ikaw ay magiging parang baging sa kanan ng inyong bahay. Amen? At yun po ay makikita natin na nasa Psalms 128. Kailangan pinag-aaralan mo ang Biblia dahil yun po ay nagpapakita kung ano ang dapat na maging buhay ng tao. At ano ang sabi sa verse 1? Ating siya sa atin at dito tayo magtatapos at makakapananghalian na kayo. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His way. Sino raw ang pinagpala? Bawat taong may takot sa Panginoon at namumuhay sa kaniyang mga landas. Verse 2, anong mangyayari? For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with you. At ang sabi ron, kakanin mo ang lahat ng iyong pinagpaguran ng kamay at magiging kang maligaya at ang ibig sabihin, hindi ka magkakasakit kahit kumain ka ng marami. Amen? At ikay magiging masaya and it shall be well with you. Ang iiwasan mo lang ay gluttony. Ano po, yung gluttony ay laging nasa kainan na smorgasbord para wag. Kailangan lamang na yung tamang kain lang. Kung kaya mong kumain ng 1 kilong bigas sa maghapon, gawin mo yan at huwag mo sasabihin baka ikay magka-diabetes, kung wala ka pang pambili ng ulam, di ikay mag-enjoy doon sa kanin. Amen. So sa verse 3, ano po ang sabi? Basta magpasalamat kang lagi sa Diyos. Thy wife shall be, ano raw ang iyong asawa pag ikaw ay may takot sa Diyos at sabik sa Diyos, mga lalaking may asawa. Anong sabi? Ang iyong asawa ay magiging mabungang baging sa tabi ng iyong bahay at ang iyong mga anak ay katulad ng puno ng olibo sa paligid ng iyong kainan. And olive tree is symbolic of the anointing. So my wealth and riches are our children. They are like olive trees, anointed by God. At ano ang sabi sa verse 4? Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Pansinin po natin, sandwich, ano po? Pakinggan ninyo ng mabuti at unawain, yun po yung behold. Ganyan ang isang tao pagpapalain na merong banal na pagkatakot sa Panginoon. Fear means we honor God, we trust God, we depend on God, we respect God, and we make Him to be delighted in our life. Yun po yung fear. At makikita natin ang verse 1, ano sabi, sandwich yung pagpapala ng asawang babae at mga anak. Ano ang verse 1 uli? Sandwich, ano po? At ang sabi po doon, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His way. At doon sa verse 4 ay ganun din, yung mga may takot sa Panginoon ay pinagpalang tao. Amen? At kaya ating unawaing mabuti. Sa Psalms 112, ang sabi nga nung isang pastor na ikinasal ko ang isang anak niya, ang sabi nilang mag-asawa, mula po nung ituro mo sa amin, itong salmong ito, naging maunlad po ang buo naming pamilya. Sa Psalms 112 verse 1,
At dito makikita po natin, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So ang may takot sa Panginoon ay masunurin sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, you love me if you keep my commandments. And if you keep my commandments, you shall not feel evil. Pag ikaw ay gumagawa sa aking mga utos, ikaw ay umiibig sa akin at hindi ka masasalot. Amen? So, kailangang paunlarin po natin ang banal nating pagkatakot sa Panginoon dahil ang mga may takot sa Panginoon na nagtitiwala ay hindi pagkukulangin ng Diyos. So, ano ang mangyayari? At ang sabi sa verse 2, His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Ang kanyang mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa at ang lahi ng mga matuwid ay pagpapalain. So, saan galing yung generation? Doon sa tatay at nanay na may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya kung ikay may banal na pagkatakot sa Diyos, ang buong pamilya mo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Hindi dahil ikay maraming trabaho at hanap buhay, hindi po. Ay kung ang pinagtiwalaan ko ay sariling hanap buhay ko, hindi ko maipagpapatuloy ang napakatagal na ministeryo ng Panginoon at nakakapag-broadcast pa tayo sa international television at sabay-sabay 3 television channel, TBN Church Channel at Hillsong Channel International. Kung sarili ko pong kakayahan ay hindi ko matutustusan yon. At nakapag 7 hours daily broadcast tayo sa malalaking AM station at sa ilang FM station na sabay-sabay araw-araw. Hindi ko po kayang tustusan yon. Pero dahil ang tiwala ko ay Diyos at hindi ako nagtiwala sa Diyos hanggat hindi niya ako sinanay na magtiwala sa Kanya. Sasanayin ka sa krisis mo para matuto kang magtiwala sa Diyos. Amen? At ano ang sabi ng verse 3? At ang sabi ron, wealth and riches, oh, I love this. Sabihin mo, I love this. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. Kayamanan at mga yaman ay mapapa sa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatiling matibay magpakailanman. And what is that righteousness? You keep on believing God. You keep on trusting God. At laging ipahayag mo at tingnan mo lagi sa balintataw ng iyong isipan, mga anak mo ay maunlad, mga anak mo ay masigla, mga anak mo ay matagumpay. So when you pray, see what you are praying for. See the result, not the problem. Amen. See the answer, not the problem. Amen. Pag mananalangin ka, ang tingnan mo'y katugunan, hindi yung iyong suliranin. At isang umaga, ang sabi, dumating sa bahay, ipo-foreclose ang bahay, at ang nanalangin kaming mag-asawa at kinabukasan, may pambayad na sa arrears. Laging tandaan mo, ang Diyos may nakahandang pambayad. Ang Diyos may nakahandang himala. Ang Diyos may nakahandang laging kagalingan sa iyo. Kaya palakpakan natin ang Diyos, maluwalhati ang Diyos, maparangalan ang Diyos. At laging sabihin mo, ako ay laging malusog. At kung ako may mamatay, patungo na ako sa piling niya sa paraiso. Huwag mong katakutan ang sakit, Diyos lamang ang kinatatakutan. Amen? O Diyos, aming Ama, dakilat napakabuti, naunawaan nila na sila'y mga tupa at hindi kambing. At kami na nasa pamunuan sa Fivefold Ministries, kami ay magpapatuloy sa aming pakikipag-ibigan sa iyo para madala namin ang lahat ng mabuting balita sa bawat tupa. At sila'y maging nagpapakain ng gutom, nagpapainom ng uhaw, at dinadalaw ang mga bilanggo na mga kapatiran mula ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. God bless! God bless! At ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay ibuo sa lahat. Hindi lamang dito, kundi sa lahat ng mga outreaches ng buong biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Because biyaya ng Diyos Christian Fellowship is the righteousness church of Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, at lagi kayong nasa kapuspusan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ng tuloy-tuloy, walang tigil, at
walang pagod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah, Amen! Hallelujah, Amen! Hallelujah! In Jesus Christ's name.